Blessed day everyone! Ngayon tayo ay magdi-discuss tungkol sa parts ng Brother printers. Meron tayo ditong available na dalawang printers to demo. Ayan, yung DCP T710W at yung higher version na DCP T820DW. So, syempre, na-improve lang yung version netong T710W dito sa T820DW. Tingnan natin guys kung ano yung common sa parehas na printer. Yung common sa kanila, parehas silang merong tray 1. Yan, ito, tray, lower tray yan. Na pwede nyong i-customize depende sa size na gusto nyo. Kung gusto nyong gawin siyang A5, pwede naman. Tanggalin na lang natin tong papel. Yan, pwede nyo yan i-move, diinan nyo lang yon. Ma-adjust nyo na yung width nya, paper width at yung paper height. So, ganun lang yan guys. At kailangan nyo lang na i-insert ito ng maayos, mabalik. Dapat maririnig nyo yung clicking sound. Tapos, good to go na yon. Ngayon naman, pagka tinanggal nyo ito, nakita nyo guys, nagpapalit itong screen na to. Ang tawag dito ay control panel. Yan yung, dyan tayo nagko-control kung enlarge yung papel, copy quality, kung gusto nyo mas maganda, kung gusto nyo i-scan o i-connect sa wifi, nandito nyo makikita. Kung gusto nyo mag-photocopy, itong dalawang to, pag colored at pag black and white, exit and then patayin. Ganun lang yung kasimple. Ngayon naman, meron din silang refill tank system. Ganun din. So, hindi na siya yung nasa cartridge pa. Guys, nandito na siya mismo. Pwede nyong i-refill. So, ang gagawin nyo lang guys, pipili lang kayo kung alin dyan yung low ink level na. Tapos, lalagyan nyo lang ng ink. Parang bote lang yun na maliit. Tapos, pipisilin nyo. Tapos, papasok na dyan yung ink. Okay? I-close na natin yan. So, meron parehas ito na tinatawag na flatbed. Nakikita niyo yung guys. Ito. Yan. Sa ibabaw niyan, may flatbed. At dun naman sa itaas, yung ADF. So, ano yung purpose niyan? For scanning and photocopying. Lalagay mo lang dito yung ID mo, papel mo, tapos makokopya niya. Pero, ang maximum size na kaya niyang ilagay dito ay A4 at single paper lang to, isa sa isang scan, isang papel. Hindi siya pwedeng mag-create ng continuous scanning, pero pag gusto niyo continuous scanning, pwede dito sa ADF. At ang special feature pa netong ADF na to, kaya niyang i-photocopy yung mga large scales na paper. So, yun ang purpose yan. Ilalagay nyo lang yung pataob and then ma-photocopy na. So, ito naman, parehas merong MP tray sa likod na bahagi, no? Pero ito, isang papel lang kaya mong ilagay. Kadalasan na nilalagay dito mga photo papers, yung makakapal na. Kasi hindi na kayang paikutin dun sa baba. So, dito na inilalagay yan. Tapos, nakakapag-print kayo ng matataas na GSM. Okay? Ganon din dito. Pero yung MP3 na ito, kaya niyang mag-stock ng madami. Parang mga up to 50 sheets ata. Yun ang tanda ko. So, pwede mo ring i-modify yung size niyan, guys. Ayan, lumalabo para may katarata. Yan, pwede mo siyang lagyan ng pang-support para hindi tumabingi yung papel o mayupi sa likod. Ganon din dito. Nahihila yan dyan sa likod. Okay? So, dito naman meron tayong ginawa na waste tank. Ganon din dito. Modified lang yan. Para lahat ng mga natatapon na ink kapag nag-cleaning tayo, dyan mapupunta, hindi magkakalat dun sa loob. Kasi pag napuno na yon, yung waste tank na yon, mag-spill na yon, kakalat na. So, pwede ko pang i-recycle yung mga ink na nandyan, tapos ibalik dito. Usually, nagiging color black yan kapag pinagsama-sama lahat ng kulay. So, ganun lang guys. I hope na nakatulong ito. And see you sa another video. God bless.